At this juncture, Lord Rainier B. Ramos, a graduate with high honors, will now give his word of gratitude. To our well-esteemed guest of honor, Sir Ralphie Carriaga Concepcion, Sir. To our very motherly schools district supervisor, Dr. Elizabeth B. Bueno, Ma'am. To our dynamic and energetic school principal, Ma'am Susa C. Octaviano, Ma'am. To our kagawad, Evelyn Bernardino, Ma'am. To our ever hands-on and active SPTA officials led by Mr. Samuel Nardo, distinguished guests, our dear parents, fellow graduates, friends, visitors, ladies and gentlemen, a pleasant and exciting morning to all of us. Today marks a very special milestone in our lives. Hindi lang ito simpleng pagtatapos, kundi isang pagdiring mga pinagdaanan, sakripisyo at mga tagumpay. Looking back on my elementary years, masasabi kong hindi naging madali ang aking paglalakbay. Marami akong naranasang hamon at hadlang. There were times na nahirapan akong intindihin ang aming mga lessons, lalo na kung tila napakabilis ng takbo ng oras at parang kulang ang isang araw para matutunan ang lahat. May mga pagkakataon ding nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili, nagduda sa aking kakayahan, at minsan ay naisip na sumuko na laban. Some of us face personal struggles, financial difficulties, at iba pang pagsubok na hindi nakikita ng iba na ating dinadala. But despite of all these challenges, narito tayo ngayon, matatag, lumalaban at matagumpay. I was able to overcome these challenges through dedication, hard work, and faith in myself. Hindi man naging madali ang lahat, natutunan kong bumangon sa bawat pagkadapa. Sa araw na ito ng ating pagtatapos, nais kong maglaan ng espesyal na bahagi ng aking puso at pananalita sa dalawang taong naging dahilan kung bakit narito ako ngayon, ang aking mama at papa. Sa aking mama na isang OFW, Ma, thank you for your unconditional love, strength, and sacrifices. Alam kong hindi naging madali ang desisyon mo na magtrabaho sa ibang bansa. Iniwan mo ang tahanan, pamilya, at araw-araw na pagkakataong makasama kami para lamang mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Ma, there were nights na namimiss ka namin. Yung gusto ka naming yakapin at makausap sa personal at maramdaman ang presensya mo. Pero kahit malayo ka, never namin naramdaman na nagkulang ka. Sa bawat tawag, sa bawat mensahe, sa bawat sakripisyo mo, ramdam na ramdam namin ang pagmamahal mo. You taught me that love is not measured by distance, but by sacrifice and love. Ikaw ang inspirasyon ko kung bakit ako nagsisikap. Tuwing napapagod ako, iniisip ko ang hirap na dinaranas mo para sa amin at doon ako kumukuha ng lakas. Pangako po, Ma, na ang lahat ng ito ay hindi masasayang. I will continue to do my best, not just for myself, but for you. Mahal na mahal kita, Ma. At sa aking papa, Pa, gusto kong iparating kung gaano kita pinahahalagaan. You took on the responsibility of being both a mother and a father. At hindi yun madaling gawin. Ikaw ang gumigising sa amin tuwing umaga, ang nag-aasikaso sa amin, ang nagpapaalala sa aming responsibilidad, at ang laging nariyan kapag kailangan namin ng gabay. Pa, thank you for your silent sacrifices and your unconditional love. Di man laging nasasabi pero sobrang laki ng pasasalamat ko sa iyo. You are my strength here at home, and I'm proud to call you my father. Sa inyong dalawa, Ma at Pa, kayang tunay na bayanin ang aking buhay.
Isa sa inyo ang nasa malayo at isa naman sa inyo ang narito sa tabi namin, pero pareho kayong nagsasakripisyo sa aming kinabukasan. This is our success. Lahat ng pagod, puyat at sakripisyo ninyo ay nagbunga na. As I move forward to the next chapter of my life, dadalhin ko ang lahat ng aral na itinuro ninyo. Ang maging matatag, mapagkumbaba at masipag. I will continue to chase my dreams and make you both proud. Sa aking mga naging guro sa lahat ng baitan, thank you for your patience, dedication, and passion in teaching us. Especially to our advisor, Sir Raymart D. Obena, na siya rin dahilan kung bakit ko nabingwit ang ikalawang pwesto sa Sports Writing Filipino sa regional level. Hindi lang po kayo nagturo ng lessons, kundi nagturo rin kayo ng values, disiplina at tamang asal. You shape us into better individuals and prepared us for the future. Hindi pa matutumbasan ang inyong sakripisyo at malasakit. At sa puntong ito, on behalf of my classmates, nais ko rin pong humingi ng paumanhin sa aming mga naging guro. I'm sorry for the times na kami ay naging pasaway, hindi nakikinig, pag-iingay sa klase o hindi agad sumusunod sa mga alituntunin. Thank you for your patience and understanding despite our shortcomings. Sa aking minamahal na Olango Elementary School, maraming salamat sa pagiging aming pangalawang tahanan. This school became a place where we discovered our strengths and a place where we improve our weaknesses. Dito kami natutong mangarap at magsumika para sa magandang kinabukasan. Sa aking mga kaklase, sa halos 6 na taon nating pagsasama-sama, marami tayong nabuong masasayang alaala. Tulad na lang kung paano tayo nagkakilala at kung paano tayo nagturingan parang isang pamilya. Noong una, ako'y napuno ng takot at kaba sa kadahilanan ng baka ako'y kakaiba, lalo na at wala akong kakilala. Pero sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong natatanaw kung paano tayo magkaisa at magiging isang pamilya. Thank you for being part of my journey. Hindi ko rin makakalimutan ng lahat ng ating pinagsamahan, ang ating tawanan, kulitan, mga simpleng away at mga kwentuhan. We created memories that will last a lifetime. I will always remember the moments we shared, yung sabay-sabay tayo nagre-review bago mag-exam, papel lang isa pero papel lang buong barkada. Ang kaba habang naghihintay ng resulta, ang saya kapag walang pasok, at ang excitement tuwing may school program. Even the small moments, like sharing food during recess and helping each other with assignments, are memories I will treasure forever. Higit sa lahat, I would like to thank God for guiding me every step of the way. Sa bawat pagsubok na aking hinarap, siya ang naging lakas at sandigan ko. Without Him, none of this would be possible. Gusto kong i-share sa inyo ang Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. For me, graduation is not just the end. It is a new beginning. It is the start of a new chapter where we face bigger challenges and chase bigger dreams. Graduation is a reminder that we are capable of achieving great things, that as long as we believe in ourselves and never give up. As we move forward to the next chapter of my life, let us carry with us the lessons we learned, the values we gained, and the memories we shared. Let us continue to dream big, work hard, and stay humble. Malayo na pero malayo pa. Anong mang pagsubok ang dumating, kaya natin ito basta't samahan natin ito ng pagkakaisa at tiyaga. Congratulations sa ating lahat. Maraming salamat at magandang hapon. May we also award this trophy to Mark Rainier V. Ramos for winning the second place Sports Writing Filipino Regional Level. I ask your parents, please come up on stage. O picture.